pulis nang halugugin ang ilalim ng altar sa isang kapilya sa Baybay, Leyte. Dito tumambad ang bangkay ng 13 taong gulang na dalagita. Grabe. Wala rin siya saplot sa katawan. Ayon sa mga pulis, posible raw na sinakal ang biktima sa pinagsamantalahan. Ang itinuturong sospek, ang lalaking caretaker ng chapel. Base sa investigasyon, Sabado nang huling nakita ang biktima ng kanyang ama sa kanilang bahay bago ito umalis para magpa-dialysis. Pag-uwi ng tatay, hindi niya nadatnan sa bayan Dalagita. Sa pagtatanong ng mga kapitbahay, huling nakita ang babae malapit sa chapel, kaya dito na nagtungo ang mga pulis. Pagbukas sa chapel, biglang may umamoy, umalis ngaw. Kaya na-trace nila kung saan yung galing yung amoy. Doon nakita yung patay na katawan ng bata sa ilalim ng altar. Grabe, talaga. Naaresto ng mga pulis ang caretaker ng chapel sa kanyang bahay sa Mondragon, Northern Samar. Hindi na rin daw itinanggi ng sospek ang krimen, lalo't nakuha rin sa kanya ang cellphone ng biktima. Pero tikom ang bibig nito, kaya hindi pa tukoy kung paano napadpad sa kapilya ang biktima. Napaglaman namang nagtatago sa bayan ng Baybay ang sospek dahil sa mga dati niyang kaso. Meron itong kaukulang kaso doon sa Biliran, which is related also sa isang rape case. Merong kaso din po itong particular suspect natin sa Cebu. At related pa rin po sa panggagahasa. Naharap ang suspect sa reklamong rape with murder. Nagbabalit. Yan. Ha? Yan lang ang masasabi ko. Kaya gusto ko lang itong ipapakita. Ha? Sino ba ang gustong mag-invest sa Pilipinas kung ganito? Ang sa Pilipinas na puno ng mga puno ng krimen. Ito sa Baybay Liti, 13 years old. Kayo naman mga nanay, mga tatay, bantayan naman ninyo mga anak ninyo, Tinago pa sa altar ng chapel, grabe. Araw-araw, pag napanood nyo, nakikinig kayo sa mga balita, araw-araw ilan kaya ang namamatay na mga dalagita, nire-rape, pinatay. Grabe. So ano ngayon yan? Dahil marami na yung mga drug addict, maraming mga kriminal sa kalsada, naghihintay ng mabibiktima. Kaya yung mga kabataan, bantayan yung mga nanay. Diyos ko po, ipaano ninyo. Remind them every time. Ay, hindi na po safe sa Pilipinas. Hindi na po safe. Kawawa ang mga anak ninyo kung pababayaan nyo lang na maggala sa kalsada. Kahit umaga, mataas ang araw. Hindi na po safe ang Pilipinas. Tingnan nyo, puro mga dalagita, kabataan, ilan ang namamatay sa isang araw. Ngayon, napanood ko rin kanina, yung retired na Captain Seaman, pinatay ng kasambahay niya. 62 years old, sinaksak. Dahil pinapagalitan lang, papatayin na agad. Tapos, yung na naman, kaalitan na sasakyan doon sa kalsada, binaril na naman yung tao bigla. Dahil nakaalitan lang. Ganyan ba kapag mga high blood pressure ang mga ugali ng tao ngayon sa Pilipinas? Kunting mga masasabit lang, papatay na? Suko po, nakakagigil. Kaya minsan, parang ayaw ko nang manunood sa mga balita, ayaw ko nang magbasa dahil minsan nanggigigil na ako. Kaninong kasalanan ba to? Ito po ay kasalanan ng gobyerno, kaya huwag niyong sasabihin na lahat sinisisi kay Bangag. Kasalanan ni Bangag yan. Dahil wala siyang kontrol. Noong panahon ni PRRD ni Tatay Digong, mayroon bang ganito? Di ba wala? Dahil takot ang mga kriminal sa kanya. Si Marcos Jr. Bangag, walang yagbuls. Pinapabayaan. Nang in-interview pa siya about sa mga drug addict, anong sabi pa niya ng gago na yan? Ay bahala sila sa buhay nila kung magdurugista sila. Ganun ba? Ang sasabihin mo bilang isa kang ama ng bansa? Ganun ang sasabihin mo? Talagang walang alam itong si Marcos Jr. sa pagpapatakbo ng Pilipinas kung paano niya makontrol ang kriminalidad. Bahala na daw kayo mga drug addict sa buhay ninyo.
Iginagawa ninyo yan. Tingnan mo, ganon ba ang dapat sagutin ng matino at maayos na utak na presidente? Kahit PRRD, mayroon ka bang maririnig ng mga ganito? Araw-araw ilan ang pinapatay, nagbarilan kung ano, nagsaksakan ng gulo. Tang-ina tong Pilipinas na to. Safety? Yan ba, bangag? Tapos pinapakulong mo si PRRD ngayon? Pinagkaisahan ninyo? Tinatraidor ninyo? Pinapa-ICC ninyo ngayon? Ang nakaisa-isang presidenteng nagbibigay ng peace and order. Peace and order sa Pilipinas. Nagbibigay ng katahimikan sa Pilipinas. Pinagkaisahan ninyo ngayon. Tinatraidor ninyo. Mga walang hiya kayo. Kayo ang dapat makulong sa ICC. Ikaw, bangag. Tandaan mo lang, ikaw ang susunod. Ibit-biti namin doon sa ICC. Tang-ina ka. Wala kang pakialam sa mga kriminalidad sa Pilipinas. Gago ka.